Sa kayo mga padreng at welcome back na naman sa akin channel. Brucey125 dinala ni boss dito upang ipacheck. So tinirik daw siya dyan sa may daan lang. Itanungin natin kung anong nangyari. Saan tumirik banda yan, boss? Diyan lang sa may malapit sa tindahan, pangalawa. Na-check mo na yung kuryente niya. Na-check mo, meron, wala? Wala po. At sa pagkakataong yan, na-confirma natin kay bossing na tinirik daw siya at ang sinasabi niya walang kuryente. Brucey125. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong motor mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So kung gusto mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. So tara at simulan natin. Tanggalin na muna natin yung kanyang tangke. Boss, sige, pakitanggal mo yung tangke. At sa pagkakataong yan mga boss, natanggal na natin yung kanyang tangke. At dito sa part na to, napansin ko na yung kanyang CDI ay 4-pin. So sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue na walang kuryente, dapat alam natin kung paano natin sisimulan. So ngayon ang gagawin natin, i-check na muna natin, i-confirma muna natin kung talagang walang kuryente. So dito tayo sa kabila. Tanggalin na muna natin to. Check natin kung talagang walang kuryente. O sige, pakitadyakan mo. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Oops, sandali. So, sa pagkakataong yan, may kuryente, minsan nawawala. So, isa pa. Oops, sandali. Kapag malayo siya, walang kuryente. So, i-try natin itutok. Sige. Meron. Sige. Yan, meron. Isa pa. Okay, layo natin bagya. Pag malayo, wala. Ayun. Sa pagkakataong yan mga padreng, ang dating ng kanyang kuryente, pag malayo, minsan nawawala. Gusto laging nakatutok. So ngayon, doon muna tayo sa kabilang side. At dito sa part na to, tanggalin na muna natin yung kanyang side cover para ma-expose natin yung kanyang wiring. Pakitanggal mo nga muna side cover. So ayan, tinanggal na natin yung side cover. Hanapin natin yung socket ng kanyang stator. Kasi ang dating ng kanyang kuryente, minsan meron, minsan wala. So check na muna natin kung possible na naglulus. Dito sa kanyang wiring mga boss, kinonvert na siya ng 4-pin na CDI. So ang Brucey125 primary type po siya. So kinonvert na siya ng battery operated. So ang gawin natin, check na muna natin to, tong pink tsaka yung yellow. So pakitanggal mo tong tape nito, pink and yellow. Shout out sa may-ari, Mark Basares. So ito yung kulay pink na wire, tsaka yung kulay yellow. So gamit yung ating test light, itetest na muna natin yung kanyang charging system. So bakit charging mga boss? Dahil yung kanyang primary hindi na nila ginamit, kinonvert na nila ng battery operated. So kailangan good yung ating stator, good yung ating regulator para ma-supplyan natin yung ating 4-pin na CDI. So ang gagawin lang natin, kuha lang tayo ng test light. Ito yung ating test light. Check na muna natin yung kanyang battery kung may laman. Sa
pagkakataong yan, walang laman yung kanyang battery. So ang gawin lang natin sa test light natin, lagay natin yung clip dito sa negative. Sundutin natin yung kulay yellow. O sige, tadyak. Dapat hindi iilaw mga boss. Sige, tadyak. Sige. Isa pa. Okay. Dito naman tayo sa kabila, sa kulay pink, dapat hindi rin iilaw. Okay. Okay. At sa pagkakataong yan mga boss, confirm natin ang sira ng motor ni boss. Sige, pakita jack muli. Dapat po yan hindi iilaw. Ayan o, umiilaw. O, ibig sabihin, sunog na po yung kanyang stator. Iilaw lamang po yan kapag linagay natin yung clip dito. Tapos dito sa kabila. O, sige, pakita jack. Dapat iilaw po yan. O, sige. Ayan o. So, okay na. Iilaw po yan pag linagay yung clip dito sa kabila. Yung dulo nito dito dapat iilaw kasi itong Rusi 125 ay full wave. So sa pagkakataong yan mga boss, na-confirma natin na sunog yung kanyang stator. So dapat hindi iilaw. Ulitin natin. Hanapin natin yung kanyang problema. So okay yung yellow wire. Dito sa pink, yung kanyang charging. Ayan o, umiilaw o. Okay. So confirm po natin na ang sira niya ay yung kanyang stator at sunog na po yung kanyang rewind. So sabi ni boss, check up lang muna kung kakayanin yung budget, ipapagawa niya. So interview natin si boss. Ayan o, si boss. Kapawis ko, man. Ayan o, kapawis daw boss. Ang sira ng motor ni Padreng ay yung kanyang stator, sunog na. So anong plano mo rito boss? Standby muna. Standby muna siguro. Wala Standby budget. muna kasi si boss yung magde-decide, pero 100% ang sira ng motor ni boss ay yung kanyang stator. Ngayon, tatanungin natin si boss in case na magpagawa siya kasi ang stator ng ating Rusi 125 ay primary type. So, tanungin natin si boss dahil naka-convert na yung kanyang CDI sa 4-pin. Tanungin natin siya kung nandun pa ba yung lumang CDI. Yung lumang CDI nito, nandun pa? Wala na po eh. Kung ano, napamigay na lang po. Napamigay. So, ibig sabihin, pag nagpalit po tayo ng stator, primary type po yun, or AC type. So dahil napamigay na yung kanyang CDI, so mas maganda sana yon yung dati niyang CDI. So i-convert pa rin natin siya ng 4-pin dahil nga wala na yung original niyang CDI. So mga boss, in case na mangyari po sa inyo na papalya-palya yung kuryente, may kuryente pero pawala-wala dahil nag-battery operated po siya. So confirm natin na ang stator yung sira. Dahil yung isa rito, yung kulay pink, umilaw. Dapat hindi po yan iilaw. So, automatic po yan, sunog yung stator. So, abangan nyo po yung part 2 nito. Kung dito magpapagawa si boss, meron naman tayong pyesa niyan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin papatinuin yung kanyang motor. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.